ito na nga, siyempre pag sumobra yung simple carbohydrates mo, dahil nasa anaerobic glycolysis nga ito, talagang acidic talaga ito eh. At kung pagka minsan, naepektuhan yung brain natin dyan eh. At nahihirapan pati yung, yung ating pancreas kung paano i-regulate yung sugar na pinapasok natin na hindi match dun sa kakayanan niya. Kaya kung pag-aaralan natin yung simple physiology ng digestive system, malalaman natin na may mga certain time yan. Kaya nagpapasalamat ako sa librong to eh. Kasi dito, nakalagay dito yung in-between. Opo. Pag kumakain ka na in-between, ang tendency, kasi meron tayong tinatawag na sapat na oras at panahon kung paano tunawin at kung anong oras magpahinga. Eh, ang sabi nga ay 5 oras pala yun. Kaya pag kumain ka nang wala pang 5 oras, yung tinatawag na hydrochloric acid na ginagamit ng katawan mo para tunawin ng carbo or whatsoever kung ano yung kinain mo, yung nangyayari, hindi pa time para mag-release siya uli ng panibago. Kasi meron tayong tinatawag ng mga bank of enzyme reserve which is represent life. So once you overuse that, not according with your body system, na gagamit mo yung enzyme reserve mo, yung pang-edad na may edad na ilalabas mo na. So for example, kumain ka ng almusalan ng alas 7, eh dapat pala 8, 9, 10, 11, 12 ang next meal mo. Eh alas 10, nagmerienda ka. Eh di mangyayari, sabihin ng brain mo, wala tayong magagawa, ayan na naman, may carbo na naman dyan. And so sabihin ng liver, ano ba yan? Papadala na naman ako dito ng liver bile acid para lang makasiguro na matunaw yung carbo into glucose. Sa kadalasang mag-release ng liver at mag-release ng hydrochloric acid, siyempre pag may glucose, partner ang pancreas para magpadala siya ng tinatawag na insulin enzyme para magamit ulit yung glucose na yon. Or else, may damaging effect din yan. Sa kadalasan na ginagawa mo yung between meals na yun, na-overuse mo yung enzyme reserve ng liver mo, ng pancreas mo, ng digestive system mo, and later on, pagdating mo ng medyo 40s, 50s, mahina na yung system mo. And then papasok na yung diabetes, liver disorder, digestive problem, metabolic disorder, and so on. But without realizing that the main reasons why people are developing that, they call it chronic degenerative disease, mainly because they are not eating right. Kaya kung sumahin natin ito, sabi nga, ang number 1 sakit na pumapatay sa tao, sa English, food addiction. But sa ating mga Pilipino, ito yung sakit ng katakawan. Eh, paano malalaman ng taong may sakit ng katakawan? Malalaki talaga ang tiyan niya. Kaya pasensya na yung mga nanonood na malaki yung tiyan. It means you are not actually following exactly with the rules of health. Na kailangan kasama talaga rito yung, bukod sa pipiliin mo yung kakainin mo, kailan alaman nyo rin kung ano yung paraan ng pagkain na sakto doon sa pangailangan ng katawan mo. Kaya ito yung tinatawag na education. Eh, siyempre tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa merienda. Nakakain lang na almusal, iniisip na yung, lalo na yung mga Kapampangan, I'm sorry yung sa kanila, yung merienda, part ng tradisyon niya. Eh, nung araw, part din kami niyan eh. Hindi pwedeng wala. Kahit sa school, magbe-break, merienda. Yun yung kinagis na natin. Kaya nangyari, pag nagkakaedad ka na, napapasin, bakit konti lang kinain ko, full na. Tumataba agad ako. Ang hina ng metabolism ko. Kasi walang time para mag-relax yung katawan nila. Lalo pa kung kulang ka pa sa exercise. And ang dami mong pinapasok, Dok, tapos kulang sa activity. You must also consider that the dietary procedure should be the number 1 consideration in the area of proper nutrition. Kaya malawak sa akin ang nutrition eh. Hindi ito kung bibili ka ng supplement eh, sasabihin doon yung value, nandun ang lahat. Ang tanong, makapasok ba yan? Puro synthetic, Dok. Eh, siyempre, ang pinag-uusapan dito yung assimilation eh, yung absorption eh. Ang tanong, for example na lang, sa area ng natural medicine, ang number 1 kasi naming, yung, di ba, kahit sa Bible, sa 2 Corinthians 5:10 at 2 Corinthians 7:1, ang sabi dun, let us cleanse ourselves. Actually, ang katawan natin, lahat ng kinakain natin, merong byproduct yan, may mantika yan, may something yan na kailangan i-consider natin yan. Hindi ba ikaw, pag nagluto ka, o kaya kumain ka na may plato, anong ginagawa? Di ba nililinis? For example, kumain ka ng mamantika. Eh, siyempre, kumakapit yan sa mga blood vessels saka sa organ, lalo na yung flesh food. Di ba, na-discuss na nga natin na pag blender mo yung isda yung taba nun. Kumakapit dun sa blender yung na para matanggal mo, lagyan mo ng sabon o joy.
Ang katawan pa natin, meron pa tayong tinatawag na pwedeng inumin na biglaan na ang nagagamit ko kalamansi. Kasi parang merong similarity sa panlinis ng ganung uri ng mantika. Pero ang pinopoint ko, kailangan malaman din natin yung tinatawag na kahalagahan ng declogging or cleansing. Nalililinis din talaga ang ating bituka, number 1. Kasi dito lahat ng gagaling yung tinatawag na sakit ng tao. Kasi pag ang bituka mo ay clog at nagkaroon ka ng tinatawag na poor elimination, within a day na late yung pagdumi mo, madadami na yung dugo mo. Kaya kung tawagin yan later on, makakadevelop ko ng auto-intoxications that leads to endogenous toxemia, which is nandun na sa loob yung kalaban mo. Ngayon, ang point, paano magkakaroon ng cleansing ang blood mo kung ang bituka mo naman ay hindi normal yung pantunaw mo o yung tinatawag na source ng tinatawag na dumi na hindi nakakalabas sa tamang panahon. Kaya number 1 sa natural, yung tinatawag na magsipaglinis tayo. At ang number 1 na nakakalinis ng bituka, yung uminom ng mainit na tubig. Mainit-init, hindi nakapasok. Yung maligamgam. Sa madaling araw, yung mga paggising mo, yung mga 3 baso. Lalo-lalo na pag may lemon o kalamansi pa yan. So, kailangan din natin ng fasting. Kasi pag nag-relax ka, nag-water therapy ka, normally, na lumalambot yan eh. Hanggang sa gumaganda eh. At ang fruits, mataas ang fiber. Ito yung mga complex na kailangan nating malaman na kailangan natin ng food na maraming fiber, katulad ng gulay. So in that way, makikita natin talaga, sakto-sakto talaga, tama ang ating propetisa. Na talagang kailangan nating i-level up natin. Yung tinatawag na pagkain, na siyang basihan. Di ba may kasabihan tayo na, you tell me what you eat, and I will tell you who you are. Kaya nga pinag-aralan natin yung relasyon ng diet into spiritual formation. Kaya pala ay merong epekto ito. Kaya nga sa Adventism 252, ang sabi rin, our diet has something to do with our mind and our disposition and our character. So ang tanong, iba yung ugali ng mga taong kumakain ng natural. I'm sorry. Kesa kumakain ng flesh. Merong pagkakaiba yan. Kaya kung pag-aaralan natin Adventism at pag-aaralan natin itong healthful living, especially sa last chapter, makikita natin yung experience ng Israel during that time. Na talagang pinakita doon na talagang merong moral lesson. Na kaya sila binigyan ng mana just for a purpose of what? Para ma-open yung daan, para ipakilala nila yung liwanag na katotohanan na matuto tayong tumanggap ng katotohanan sa area ng lifestyle. Doc, maiba lang ako kasi gusto ko lang balikan para at least yung ating mga manonood, alam